mauwi po sa wala at kunwari lamang ang lahat ng mga pangako para kay General Torre. Ito po ang ating pag-usapan at ito po si Toto Tirador, si Katoto Haran. At ang ating focus ay i-focus na natin sa ano ba talaga, kuya? So, ngayon, ang katotohanan talaga nito, wala na po silang balak na ilagay si Torre. Bigyan si Torre ng papel. Yan po ang katotohanan na magiging ano yan po, big mistake, big blunder ni BBM. Bakit? Yung pagiging panatili ni Torre sa kanyang pwes, sa kanyang kabinet, kanyang pagiging pulis, actually, hindi masyado makatulong ng malaki para sa ikaganda ng mga grupo ni Bongbong Marcos. Kung ang pag-usapan, kung meron ba silang mabubuo na isang tao na magiging kalaban ni Sara Duterte sa 2028 election. Pero yung kabaliktaran, pag tinanggal mo si Torre naman sa pwesto, nagbagdudulot ng napakalaking pagsabog, pagkabagsak ng pangarap nila ni BBM na maglagay ng kandidato na sa kanila, ipanlaban nila kay Sara Duterte. Yan po. Kasi ang problema na sa pamahalang ito, ang kanilang aksyon sa lahat po, maliban sa kanilang kagustuhan na magkapera, ay umiikot-ikot ang agenda kay Sara Duterte. Wala silang pakialam kay Digong, kay Sara Duterte, umiikot-ikot ang agenda. Ang problema nila, nabigo sila nung una sa impeachment. Aminin natin, may magandang dahilan para magkaroon ng kasong impeachment si Sara Duterte. Yung wala pa namang makikita na may korupsyon doon sa dahil sa may mga resibo ng mga merigrispiato, sa kung ano mga peking resibo, kasi ang katotohanan ng buhay, secret funds po yun. So, expected na po yun. But then, yung expected ay sa mata naman ng anti-Duterte ay ginagamit nila yan na dahilan para sabihin na dapat i-hold ang paglilitis sa impeachment laban kay Sara. May iba naman na masyadong matindi ang galit sa mga Duterte. Kinukonvict na si Sara na wala pang trial. So, sa ngayon, ang katotohanan po ay ganito. Oo, totoo yan na mayroong mga may regrespiatos ng mga resibo. Pag-usapan natin ng confidential funds. Pero ang katotohanan din na hindi maalis natin ay kulang pa yan na ebidensya para sabihin na binulsa ni Sara ang pera na confidential fund. Para malaman na talagang binulsa ni Sara, kailangan may ebidensya mula ng may regrespiatos na magdugtong-dugtong papunta sa bulsa ni Sara Duterte. The most unfortunate thing sa mga gustong matanggal si Sara ay walang ebidensya hanggang may regrespiatos lang. Si Paulo Ortega, Congressman Paulo Ortega na Deputy Speaker na sa ngayon, na tinira na privilege speech ni Panfilo Ping Lacson na maraming flood control projects na dinaya sa Bawang River Basin sa La Union, ay nag-umamin din kasama si Congressman Zia Adyong Alonto na wala silang ebidensya para malaman kung saan napunta talaga yung pera sa confidential fund. Dagdagan mo dyan, ang hindi mo rin maalis na ang pinakamalaking confidential fund ay si Bongbong Marcos na ang kanyang confidential fund ay 4.625 billion pesos. Ikumpara mo, maliit lang kay Sara Duterte. Nung una, 125 million lang. Dinugtungan ng confidential fund niya pagkasunod na taon at nagtotal po ito sa 612.5 million. Ganun pa ba napakaliit? Pero but then,
kinukonsidera lang na napakalaki yun. Kasi ang target talaga po, aminin man natin sa hindi, tanggalin si Sara sa karera, matanggal siya at para hindi na siya makatakbo presidente. Yan po talagang agenda. Ganon din pong agenda ng mga Dilaw at saka mga kasama nila ni Lila de Lima. Kasi sa totoo lang, natakot sila, natatakbo si Sara sa pagka-presidente. Kaya, dapat tanggalin. So, yung mga mga takbo-takbo na yan, ang nangyari ngayon ay kailangan nila pumundo rin ng pera sa kasakali. Ngayon, isa sa agenda nila para kumuha ng pera ay yung mga flood control projects. At nagawa nila yan noong 2024 para sa 2025 budget. Ang problema nila ngayon ay nabisto. So wala na silang pagkakitaan na proyekto. So wala sila makakitaan sa flood control, hirap na sila magdudugtong kasi masyado na magiging istrikto na kung meron pang papasok na pundo sa flood control. At kung meron man papasok, siguradong napaka-istrikto ang pagbabantay. Ang pagbabantay, sigurado ko na ang lahat ng mayor, gobernador ay magdidemand na kailangan lahat ng flood control projects mayroong building permit. Kasi nangyari po mga flood control ngayon, walang building permit kaya nakalusot. So anyway, given that situation, lumiliit ang mga pagkakataon para sa grupo nila ng BBM para kumita, para sa in preparation for 2028 election. Ito ngayon, may dumating, actually may dumating ito sa 2024 pa ito na alok, 8 billion pesos para pambili ng high-powered rifles na pang military grade, hindi pang police grade. Pilit nila pinapasok noong 2024. Kaya lang hindi nila naipasok dahil mas tinutukan nila po ang flood control projects. So in other words, nawala yun sa usapin. At ang chief pa ng PNP noon ay si Romel Marbil. Actually, si Romel Marbil ay nayari din pero mamaya natin pag-usapan yan. So, dumating ang 2025. Pumutok itong flood control projects na sobrang matindi, balahura, wala nang kasing laki pang pagnanakaw ng ginawa kaysa ginawa dito. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, sa bagyong Krising, una kay bagyong Bising, bagyong Krising, bagyong Dante, at saka bagyong Emong. Yung apat na bagyo na sunod-sunod ay bumuka ang lahat ng flood control projects at nabisto. Nagalit ang mamamayan. Mismo si BBM hindi niya napigil sarili niya. Pero ang sabi lamang niya, mahiya naman kayo. Sapat ba yun? Hindi po sapat. Pero dahil isa lang po ang pinakakonklusyon niyan, hindi po, duda nga ako na kung magkakaroon pa ng flood control projects para sa sunod, kung meron man, napakaliit na lang yan. Pero hindi pa rin nahiya si Bongbong Marcos. Dinala pa rin niya sa kanyang NEP, National Expenditure Program, na ibinigay sa House of Representatives na ipapasa bilang budget na gagastusin. 250 billion ang nakalagay na plantada na flood management program niya. May iba pang mga flood control programs na nakabaon sa ibang items. Aabot yan hanggang 300 billion. Problema, na hirapan sila kung paano lulusot. Siyempre, nahiya din sila. Kaya ito, marami silang project na idiniin sa ibang bagay. At ang kasama sa ibang bagay na yun po yung tinatawag na pagpapasok ng 8 billion na pondo para pambili ng armas. At ang ibebenta nila ay 80,000 pieces ng rifle. So kung 80,000 pieces na rifle, kung tag 100,000 pesos ang isa, 8 billion ang halaga. Ang kikitain nila, ang totoong presyo niyan sa Amerika, pag kinuha nila ay 60,000 pesos lang. Yung mga 5.56, yung mga Bushmaster,
Lahat, ang dami ng mga high-powered na mga armas yan. Okay, pagka ganon, ang problema nila, naihabol nila, huli na. Naibigay na yung National Expenditure Program na proposal o panukala ng Pangulo doon sa House of Representatives. Ang tanong, dahil naghigpit na sila ngayon, dahil nahiya sila sa publiko, ang pasingit nila na pundo ay hanapan na ngayon ng matinding pruweba kung karapat-dapat ba. So ngayon, kung karapat-dapat, the only way is kailangan ang ahensya na nanghingi ay kailangan may pirma yung hepe. So ito ngayon, ang ahensya na hingi, palabasin nila na PNP, Philippine National Police. At ang dapat pipirma ay si Torre. Yun. Si Torre ang dapat pipirma. Ang problema, si Torre ay inadvisean ni Attorney Jane Fajardo o na siyang spokesman ni Nicolas Torre, si Brigadier General Jane Fajardo, graduate ng Philippine National Police Academy at kaklase ni Bantag yan. Class 1996 sa PNPA. Inadvisean ni General Torre, General Fajardo, si General Torre, huwag mo po sir aprubahan. Kasi po, police organization tayo, pang military grade yun ng mga armas. At ang sigurado sir, tingnan mo, pinilit pinapasok nila ni Remulla at saka ni Tambaluslos yan, sige Martin Romualdez. Ibig sabihin po, expected mo na mayroong mangyari na kababalaghan sa pag-procure ng baril. Hindi inaprubahan ngayon ni Torre. At nalaman nila ni Remulla na ang umayaw, ang nag-advise ay si Jane Fajardo. So ito na ngayon. Mag-uumpisa na kasi ang pag-uusap ng Kongreso sa budget. Hindi na makakahabol ang 8 billion na pundo na kailangan para bigyan ng i-authorize sa batas ang pagbibili ng 80,000 na armas. So ngayon, kailangan nila yan makakawasal ng pundo. Bakit? Magkano bang kikitain nila? Ang 8 billion po ay equivalent po ng 80,000 na firearms. At kung kukunin mo yun, ang halaga ng armas ay 100,000 pesos kada isang high-powered rifle. At ang sabi ko sa iyo kanina, nag-research ako, sa Amerika ay 60,000 pesos lang ang nagtatakbo-takbo ng high-powered firearms. Doon bibilhin sa Amerika eh. So kung 60,000 pesos, may kikitain silang 40,000 pesos kada baril. If times 8 mo, ang kikitain 3.2 billion pesos. Yan po ang nawala. So napakalaking sakit ng ulo, kay galit na galit kay Torre itong galit na galit itong si Remulla. So, ang kinagalit niya, dahil hindi inaprubahan. Ang laki nga naman, 3.2 billion. So, kaya biglang lumitaw at ang ebidensya na rush ang decision na pagtanggal kay Torre kasi kailangan ipasa na sa Congress ay ang katotohanan na hindi sila ni Remulla ay hindi handa. At dahil ang ginawa nila ay rush, wala silang masasabi sa mga tanong nang nalaman nila na yung mga tao, maraming mga mamamayan natin ang kumontra. Mismo kasama nila mga pro-BBM, kumontra, galit. Mga DDS na galit kay Torre ay kumontra din. Marami po sa DDS ang nakagusto sa ginawa ni Torre. Kasi po, ang trabaho hindi na tinitingnan yung inaresto niya si Duterte. Actually, si Duterte, pinatawad niya na nga sabi ni Basti, hindi na nila inaano si Torre sa pag-aresto kay tatay nila.
Pero base kay Basti, siya ang una nagsabi. Yung ginawa nila kay Torre, pera po yun ang dahilan. Yun ang sabi ni Basti. Hindi ka nagkamali. $8 billion na kontrata para sa pagbili ng baril. So dahil yung kontrata ay hindi na maitutuloy, galit na galit ngayon. Kasi sa totoo lang, tanggalin nila para makapirma si Nartates. Ang problema nila, paano pipirma si Nartates? OIC lamang. Naging OIC lamang si Nartates, hindi siya pwede ma-i-appoint sapagkat po ay ayaw naman mag-resign o mag-retire ni Torre. Kasi kung ayaw niya mag-retire, hindi pwedeng punuan ang office ng Chief PNP. Acting lang siya ng acting. At ayon sa batas, hindi po pwede pumirma sa pag-request ng budget ang isang acting. Yan ang pinaka-problema nila ngayon. So, tinanggal nila si Torre, wala silang magandang planning eh. Kabubuhan. Dapat sana, ang ginawa nila, bago magtanggal, tinawag si Torre, Torre, gagawin ka naming National Bureau of Investigation Director. Okay lang ba sa'yo? Kasi maganda yung performance mo. Bulahin nila, bulahin. Ganun ba, sir? Felt humbled, sir. But I'm not qualified for that. Kasi sinabi naman ni Torre ngayon, hindi siya kwalipikado dyan. Pero but then, sana ganun ginawa nila. Bago yung inanonsyo, may kapalit na. Inangat na si Torre sa ibang pwesto bago pinalitan. Dapat sana ganun gawin. Hindi. Kulang sa planning. Ganun talaga, haste makes waste. Ang haste kasi pagmamadali. Ang waste, basura. So dahil sa ginawa nila, sa pag-aasam nila, sa pera, ay nagalit sila doon. Kaya sa galit naman nila, na-control ang emosyon nila, gumawa sila ngayon, pinapirmahan ngayon kay Bersamin. Pero ang balita ko, si Bersamin pumirma lang yan na parang bulag. At naloko nila, siyempre kasama si BBM dyan, siya kikita sa 3.2 billion. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, para ang mukha nila ay mahugasan nila sa publiko at hindi magtatanong. Kasi ang problema nila, mismo kakampi nila, mga BBM, ang daming galit. Nagbigay buhay yan sa PNP para kay Bongbong. Si Nicolas Torre kasi mahal siya sa media. Magaling siya sa social media. Maganda ang kanyang programa na 119, 911. Lahat. Kaya ito ngayon ang hindi nila, ang problema nila kung paano gagawin. So, ibig sabihin po, imbis na gumana ang kanilang pabor sa kanila ni Bongbong, ang ginawa nila ay nag-self-destruct. Sila mismo ang sumira sa kanilang mga sariling agenda. So, ngayon, para masave ang face nila, nagkunwari, alok. Nag-anunsyo pa ito si Malacanang press con, si Attorney Claire Castro. At saka si Remulla mismo, nag-anunsyo na may bagong pwesto ibibigay kay Torre. Ang problema nila sa ngayon, umabot na sa ngayon, nagsalita na rin si Torre. Hindi po siya kwalipikado magiging NBI director. Tahasang sinabi niya. Kasi hindi naman siya magganid sa mga pwesto. Sinabi, kahit inalok, pero ang totoo dyan, hindi totoo na inalok. Walang inalok sa kanya. Kaya sinabi lamang ni Torre na hindi ako papasa dyan pagiging NBI director. Hindi ako kwalipikado dyan, yung sinabi niya. Ano bang pwesto ibibigay nyo? Nagsalita naman si Remulla. Hindi kasi magaling siya mag-investigate. Gagawin siyang flood control investigate chief, fact-finding, chief sa fact-finding sa flood control. Unang-una, kailangan mo, pag mag-flood control ka, kailangan mo dyan sa totoo lang ay civil engineer. Si Nick Torre ay nag-aral sa Mapua Electronics Engineering. So, ang forte ni Nick Torre ay sa drone, lahat kayo Quezon City Police District commander siya, director siya, mayroon siyang drone patrol sa Quezon City.
Kaya may nasalba sila ng mga tatalon, magpapakamatay mula sa bubong. Nasalba ng pulis dahil dun sa drone patrol nila. Ito ngayon, ang baby naman ni number 1 pet project ni Torre ay yung 9/11. Ang ganda, isa ako sa beneficiaryo. 5 minutes response. Pagkatapos ang ginawa ko ikwento ko lang to, nangyari kay Joel Escorial na pumatay kay Kaper Silapid. Nakakulong siya. Kumontak ang misis si Joel Escorial sa akin. Sabi niya, attorney, may problema po kami. Na-stroke po si Joel. Hindi ilalabas, ayaw payagan na dalhin sa emergency room. So tumawag ako sa opisina ni Boying Remulla. Wala. Out of office. Sabi ng sekretary sa akin. Tumawag din ako sa opisina ni si Prosecutor General Richard Padulyon. Out of office din daw si Prosecutor General Richard Padulyon. Tumawag din ako sa private number. Siyempre kaibigan ko si Benhar Abalos. Hindi rin ako nasagot. So, tumawag din ako. Ngayon kay Miko Clavano sa USIC ni Remulla. Wala rin, out of office. Nabasa ko sa comment, subukan mo 9/11. Tumawag ako sa 9/11. Ayun, pagkatapos ng mga ilang ring may sumagot. Sinabi ko na iyon problema. At in-off ko, mute ko ang para hindi masabi, sinabi ko kung saan ang location. At pagkatapos noon, in 5 minutes, tumawag sa akin ang 911 ni Torre at binalita sa akin na nandun na nila, dala na nila sa emergency room. Ganon kagaling. Ganon po kagaling ang programa ni Torre. So, with that being said, ano ngayon ang mangyari? Kaya alok sila ng alok, pero sa totoo lang, hindi totoo, walang alok si Bongbong Marcos. Ginawa lamang nila yan pangpalubag loob ng damdamin ng mga taong galit sa pagtanggal kay General Torre. Akalain ba naman, ang laki ng tulong niya kay Bongbong Marcos. Hinuli niya si Kibuloy. Kahit na may problema sa legal. Kumbaga, boundary. Pwede mo masabing illegal, pwede mo sabing hindi illegal. O hindi illegal. Ganon din kay Duterte. Ang argumento talaga doon, illegal talaga yun. Sinugal ni General Torre ang kanyang karera. Kaya kinasuhan siya ni Amy Marcos sa ombudsman. Kasama si Boying Remulla. So, yan ang mga sugal niya sa sarili at matatag kung gumanaw. Kahit ilang beses siya ginigisa ni Bato de la Rosa sa hearing ng Senate. Matigas pa rin ang tayo. Matigas at marespeto, magalang siya kung magsalita. At tinuloy niya, hindi niya binitawan hanggat hindi nailabas at nahuli si Kibuloy. Si Duterte, pinanindigan niya kahit mali-mali ng rason. Okay lang, pinandigan ng tao. Kaya nilagay siya sa pwesto. Ngayon na doon siya sa pwesto, ako na dating galit sa kanya ay natuwa na sa kanya dahil sa 9/11. Kasi may isa pa kaming kliyente na tinulungan, sinusudsud ang kanilang sakahan doon sa dinalupihan sa Bataan. Wala sila nagawang, tumawag lang sa 9/11, dumating ang pulis na tigil ang pagsudsud. 5 minutes, napakalaking bagay. Tapos, tatanggalin nyo, yun pala, ang isa po sa malaking dahilan kung bakit nila tinatanggal si Torre. Sa sunod ko na iba-vlog, kinukumpirma ko pa. Ito pa lamang ang isa sa dahilan. Yung tinanggihan ang 8 billion na kontrata. Kikita sana sila ni Bongbong doon ng 3.2 billion. Bibilhin po sa Amerika ang mga 5.56 mm na high-powered rifles. Ang bibilhin nila hindi naman yung talagang pinaka-top of the line. Kundi yung katabtaban lang, tag 60,000 pesos ang isa na presyo. Kung 80,000, 3.2 billion kakitain nila. Ang problema nila, hindi nila mailagay sa Armed Forces of the Philippines ang military grade na 80,000 rifles kasi kompleto na sa armas ang lahat ng sundalo.
Oh, yun. Kahit sino wala namang naniniwala na may ibibigay na pwesto. Kunwari na lang ito. O, ewan ko kay Romel Bingson, naniwala ka ba? Naimbag rabi Romel. Oh, naon siya may ang plano ng mga kawatan. Oh, halatadong pera-pera lang. Naimbag rabi sa mga kabsat ko. Oh, Cassandra Desi, next VP. Tuloy, nataas tuloy ang tingin ng tao kay Torre dahil sa kanyang katigasan, karakter, at strict guy ay ini-endorse na sa magiging vice president sa sunod. Pwede siyang pa sa lalaban sa katandim ni Sara. Or si Sara lang talaga katandim niya. Malamang kukunin ni Sara ito. Kasi napatawad na nila si Torre. Tapos si Jose de la Cruz gustong kumita ni John Vic, Bongbong et al. At sila ni Romualdez doon ang may pakana niyan. Cassandra Desi attorney sa mga progresibong bansa. 9/11 ay life-saving. Kahit sino ay pwedeng tumawag at guide ka kung ano ang gagawin mo while waiting for the police. O mayroon nga nakikita ko sa 9/11, sa Amerikana 9/11, habang hindi pa dumarating ang tulong, tinuturuan ng tao kung paano magpapanak. Ang emergency sa kalsada, ang babae na ang buntis ay manganganak. Bilib ako sa 9/11, kompleto sila. Merong midwife mag-advise ko anong gagawin. Kung ano maklase, kung doktor, merong doktor magsasabi anong gagawin. At ang gagawa ay yung man on the ground. Na kung sino, hindi naman siya doktor, pero susunod na lang siya sa instruction ng doktor. Ganun po katindi ang 9/11 sa ngayon. Tapos, Mang Juaning, hinunod ni Torre lahat ng gusto ni PBM. Sinibak, pero si Bunuan na puro anomalya sa flood control ay hindi tinanggal. O yun. That makes a big noise yung nangyari yung silence about Bunuan. Si David Barods, good morning pa, Tony. Present po. Jenny Bumagat, out muna ako. Sakit ng ulo ko sa topic nyo, Sir Toto. Sige, okay lang kung nasaktan po kayo sa topic. Di gumagana dong 9/11 sa kanila. Saan ba sa isa? Okay, Jenny Bumagat, Mar, asar pa rin po kami kay Torre. Talaga magaling si Torre. Torre Toto. Di kami naniwala. Okay po, alam ko, naintindihan ko. Sobrang galit po yung mga DDS dito. Ricky Paguyo, magandang gabi po, Dr. Engineer Toto Kausing. Nanonood mula sa Quezon City. Salamat po. Lekris Ilagan, Torre, na naman, kwento mo. Di ka ba nagsawa? Hindi po ako nagsasawa, sir, kasi katarungan ang pinag-usapan po natin. Nevertheless, kung ayaw nyo kay Torre, wala po ako magagawa. Pero, but then, the law is favoring Torre. Ako rin, asar rin ako sa kanya sa pag-aristo niya kay Duterte, pero wala akong magagawa. We have to defend the law. Norberto David, tama, attorney. Gustong kumita si Speaker at Rimulya. God bless you. Always from Guagua, Pampanga. O Kabalen, Mayapibingi, Jason Japlos. Kung talagang tapat si Torre, dapat siya na mismo ang mag-expose ng ganitong. Alam mo naman, sa mga ganong senaryo, pag titingnan ka na bitter kung ikaw po mag-expose. Antay mo tamang panahon. David Baroz dito sa US Attorney, pag tumawag sa 9/11, 3 ang darating, pulis, bombero at ambulansya. Maasahan na talaga. O tama, dapat ganun sa model kagaya sa US. Sundin natin. So, ito, ipakita ko sa inyo yung alok ka. Biro mo sasabihin ni walang kasalanan si Torre at maayos, hindi nga kinasuhan, tapos ganun ang mangyari. O ito. Pakinggan natin si Anti-Clear. Sa tungkol sa alok ni Torre. Sa ngayon, hinihintay na lang umano ng Malacanang ang pagsang-ayon ni Torre sa bagay na ito. Sinusubukan pa ng UNTV na kunin ang reaksyon ni General Torre, ngunit wala pa siyang tugon sa aming mga tanong. Samantala, naniniwala naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na demotion ang nangyari kay Torre at may mas matinding dahilan kung bakit ito naalis sa pwesto. Demoted sa tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict ko. Hindi naman din
clear yung statement ng Malacanang kung bakit sa tinanggal. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo. So yan ang ayon kay Kano, yung unang salita ni Baste ay dahil sa pera yan. O titingnan naman natin si Auntie Claire kung ano naman ang kanyang ano. Ito sila tawag dito, nagkakutsabahan na na kunwari may inaalok kay Tore. At we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was Okay na, ang suggestion ng reporter, hindi sana yan titignan ng tao na mali kung inanunsyo mo na kung anong pwesto na ialok kay Tore bago siya tinanggal. relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Natural, respetuhin kasi persado siya magtanggap. Di ba, Ate Claire? Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang. But quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Salamat po, Yusek. Tama, wala. Wala talaga. Ba't hindi nyo masabi ang pwesto kung talagang meron? Yan po ang mga katwira. Ito naman si John Vic Remulla. Sabi pa niya dito, tingnan na pakinggan natin si John Vic Remulla kung anong sinasabi niya. Po yung yung sinabi ni President na today dapat i-announce. Yes, the order was signed this week. Yes. Then it was released early this morning. It was dated this week. So if ever po sir ma-appoint si General Torre to another post, win-win yun kasi hindi na kayo magkakaproblema with the 4-star rank. That's right. Tama? That's right. Oo nga. It would be very useful lalo na sa anti-corruption. Magaling siya dyan. Magaling siya sa investigation. You can get to the bottom. Lalo na sa flood control na to. Ilalagay na sa flood control. Contractor. To an investigative unit. Commission into... That's just my opinion. It'd be a great addition to forming a commission to investigate the Possible, ibababa siya. It's up to him. I think every time naman it will solve itself. Away sa Napoli. Kaya na. Hindi daw niya alam na may away sa Napolcom. Tapos Pablo kasi. Parang meron ng pangalan ba ito? So anyway, yan ang sinasabi nila ay puro lahat deflection parang parang sinusuntok ka tapos sinasalag mo. 'Yun na lang ang nagigawing trabaho na tagasalag na lang ng mga ng mga tao. So nevertheless, hanggang dito lang tayo at meron pa akong napakahalagang i-vlog after 10 minutes. So Cassandra Daisy, pioneer ng 9/11 si General Torre, yan ang dapat lagyan ng budget. Actually, may isa pang problema patungkol sa 9/11. 1.5 billion pa lang budget diyan na pin-repair at ginamit na ni General Torre ang kalahating billion na kanyang confidential fund para pagbili ng mga gadget para sa 9/11. Kasi expert siya, estudyante nga siya diyan sa nag-aral sa Mapua noon eh. At doon niya nakuha yung sa kanyang electronics na kurso eh. Cassandra, sinampal mo na si Gina bago amuhin ha. Chess Master, nasunog sila sa ginawa nila kay General Torre. Jason Japlo, Sir Toto, ano ba ang kanyang masabi kay Auntie Claire na halos pagiging trabaho niya ay
Yung ayaw ko sabihin kasi sinungalingan. Ang sasabihin ko lang hindi totoo po. Kunwari lang yung mga sinasabi na alok. Hayaan mo na si Ma'am Claire. Ano, kahit ganun din yan eh. At ayos lang siya eh. So, yan po mana at maraming salamat po. Si Ramos Tanero, si Geoffrey, Attorney, good evening. Grabe na talaga ang sitwasyon natin. Laganap ng korupsyon. Si Bing Liwag, puro flood control, gun control. Gun control na naman. David Baruch, dito sa US Attorney, pag tumawag sa 11, yun, kompleto. Jason Japlos, kung talagang tapat si Tory dapat, siya mismo ang expose ng ganyang, hantayin natin, baka mag-expose din yan. Tingnan na natin. Norberto David, tama Tony, gusto kumita ni Speaker, okay, at saka ni Rimulya. Cassandra DC, BP Sara, Gina Torre, President and Vice President, Romel Bingson, Cassandra Daisy, David Brudes, Jose de la Cruz, gustong kumita ni John Vic, Bongbong, at et al. Cassandra Daisy, attorney sa mga progresibong bansa, okay, Mang Waning 84, sinunod ni Torre, lahat, gusto ni BBM. David Barros, good morning po, attorney. Okay, hanggang dyan lang tayo at balik po kayo in 10 minutes at may malaking pasabog ako.